Ang eksena ay lumipat patungo sa mga burol ng Tianlin Mountain Range. Isang kotse ang dahan-daang umaakyat sa makitid at paikot-ikot na daanan patungong tuktok ng bundok, at kasama sa loob nito ang bida kasama ang punong guro, sina Chen Shan at Li Tu. Nagulat ang dalawa nang malaman nilang sa loob ng Tianlin Mountain Range gaganapin ang training camp, isang lugar na kilala sa dami ng mga mabangis na nilalang. Sinabi ng punong guro na huwag silang masyadong mag-alala, may isang mataas na master na namamahala sa kampo, kaya karaniwang walang banta sa buhay ng mga kalahok. Tahimik na nag-isip ang bida. Alam niyang napakalawak ng kabundukang iyon, na sumasaklaw sa maraming lungsod kabilang ang Star City at Yang City. Hindi lamang marami ang espiritual na lakas doon, kundi marami rin namang mabangis na nilalang, may ilan pa raw na maaaring makipagsabayan sa mga Tier 7 High Masters. Kahit ang isang Tier 1 na nilalang sa labas na bahagi ng kabundukan ay mas mabangis kaysa sa mga katulad nito sa ibang lugar, kahit na karaniwang Tier 2 na mandirigma ay hindi basta-basta nangangahas na pumasok doon. Habang patuloy na binabaybay ng kotse ang kagubatan, may mga pares ng pulang mata ang lihim na nakatingin sa kanilang pagdaan. Ramdam ni na Chen Shan at Li Tu ang kakaibang pakiramdam, na para bang may nakamasid sa kanila mula sa kadiliman. Napatanong pa sila kung baka biglang may umatake na nilalang. Bahagyang ngumiti ang bida. Sa kanyang isip, malamang nakasing higpit ng mga nilalang sa bundok ang mga paligsahan sa training camp. Sa halip na matakot, tila mas lalo pa siyang nabigyan ng lakas ng loob. Pagdating nila sa kampo, marami ng kalahok ang nagtitipon na. Habang naglalakad sila, napansin ni Li Tu ang lakas ng presensya ng ilang tao sa paligid. Ngunit nang tumingin sa kanila ang ilan sa mga kalahok na tila may madilim na aura, natahimik siya at si Chen Shan, makikita sa kanilang mukha ang pagkabigla. Ang bida ay bahagyang ngumiti lamang at sinabihan silang magpatuloy na pumasok. Bago pa sila tuluyang makapasok, isang tauhan ang humadlang sa kanila at sinabing maghintay muna hanggang sa dumating ang lahat ng kalahok, doon pa lamang magsisimula ang pagsusuri para makapasok sa kampo. Nagtanong ang bida tungkol sa pagsusuring ito, ngunit bago pa makasagot ang tauhan ay may sumigaw na dumating na ang mga kilalang pamilya. Ilang mag-agarang sasakyan ang huminto sa harapan ng pasukan. Isa-isang bumaba ang mga kalahok mula sa mga mayamang pamilya. Napasigaw ang ilan nang makita si Binibining Xiaonan, na kilala sa husay at kapansin-pansing kagandahan. Sumunod na bumaba si Lin Xinghe ng pamilyang Lin, na balitang malapit nang maabot ang Tier 2 na antas. Naroon din ang anak ng alkalde ng lungsod, ang kilalang barbarian warrior na si Wang Tiantuo, na may mataas na pagkakaugnay sa fire attribute na 75% at may espesyal na pangangatawan. Lumakad sila papasok habang sinusundan ng kanilang mga tagasunod. Tahimik na pinagmamasdan ng bida ang tatlo. Sa kanyang isip, marahil sila ang tinutukoy ng Pangulo bilang mga nangungunang bihasa sa Star City, nais niyang makita kung gaano talaga sila kahusay. Ipinahayag ng tauhan na opisyal nang dumating na ang lahat at ipinaliwanag niya ang mga patakaran ng pagsusuri. Ang training camp ay nasa loob ng Tianlin Mountain Range, 30 kilometro ang layo mula sa kampong ito. May mga pirasong token na inilagay sa loob ng katawan ng ilang mabangis na nilalang, makakapasok lamang sa kampo ang may hawak nito. Bumulong si Li Tu kay Chen Shan na maaaring mukhang madali ang paglalakad ng 30 kilometro sa loob ng 8 oras, ngunit nasa loob sila ng Tianlin Mountain Range. Kapag lumalim sila roon, hindi nila alam kung anong antas ng nilalang ang kanilang makikita, kapag nagkamali, maaari silang mapahamak. Para sa bida, sapat na ang 8 oras, sa kanyang isip, maaari pa siyang manghuli ng ilang nilalang at makakuha ng martial value points. May isang kalahok na nagtanong kung ano ang mangyayari kung makatagpo sila ng nilalang na mas mataas ang antas kaysa sa kanila. Sumagot ang tauhan na ituring na lamang itong malas, at may darating na makakapagligtas sa kanila. Dahil sa narinig, nagsigawan ang lahat dahil hindi raw ito patas. Malamang daw na ang mga malalakas ay mapapahamak habang ang mga mahihinang kalahok ay makakapasa dahil lang sa swerte. Sinang-ayunan pa ito ng ilan, lalo na ng mga akala nila ay umaasa lamang sa swerte. Napatanong ang tauhan sa kanila tungkol sa sinasabing kawalang pantayan at idiniin niya na hindi ito isang laro lamang. Idinagdag pa niya, naghirap kayong magsanay ng mahigit 10 taon, tapos biglang darating ang isang bihasa na makakapagpahamak sa inyo.
Pagdating ninyo sa All Heaven War Ground, magsasabi pa rin ba kayong hindi patas? Kung ayaw ninyong makasalubong ang mga mataas na antas na nilalang, mag-ingat kayong kumilos. Ang pag-iwas sa panganib, pagsasamantala sa mahina, paggamit ng lakas, at pag-atake ng marami laban sa iilan, ito ang mga tuntunin sa larangan ng digmaan, sabi ng tauhan. May isang kalahok na sumang-ayon at sinabing kung takot silang mapahamak, umatras na lang sila. Inasar pa niya ang ilan na grupo raw ng mga walang kwenta. Kung takot silang mamatay, umatras na lang sila ng maaga para hindi na sayang ang kanilang oras. Inaasar niya sila araw-araw na takot sila sa lahat, grupo silang mga walang kwenta. Nagalit ang isang lalaki na tila siya ang tinutukoy. Pinapaulit pa niya ang sinabi nito, ngunit sumagot ang lalaki na may panunuya, duwag kang walang kwenta. Kung hindi ka kumbinsido, umatake ka na, tingnan natin kung hindi kita mapahamak. Nang marinig ito, sinabi ng tauhan na bawal ang pagkakaribal sa loob ng kampo, ngunit kapag nasa bundok na sila, hindi na sila makikialam. Maging ang pag-agaw ng mga token o pambubugbog dahil hindi nila gusto ang isang tao ay bahala na sila. Dahil dito, nagtama ang tingin ng dalawa na parang naglalabanan na sa isip. Habang pinagmamasdan ito ng bida, naisip niya na talagang mahigpit ang training camp, hinihikayat pa ang mga labanan sa pagitan ng mga kalahok. Sa ganitong paraan, mahigit kalahati ng mga tao rito ang malamang na maalis sa pagsusuri. Hanggang sa naisip niya na kung makikipaglaban siya sa mga taong ito, marahil ay makakakuha siya ng maraming martial value points. Nang tumunog ang timer ng tauhan, sinabihan niya ang lahat na tapos na ang usapan at magsisimula na ang pagsusuri. Sinabihan niya silang umalis na, at sa hudyat na iyon, lahat ay nagsimulang tumakbo ng mabilis habang nagsisigawan sila na determinadong makapasa. Makalipas ang ilang sandali, ang dalawang lalaking nagtalo kanina ay patuloy na naghahabulan. Sinasabi ng lalaking nasa likuran na lumapit daw ang kanyang kalaban para pauwiin niya itong gumugulong. Sumagot ang lalaking nasa unahan, kung gusto mong maalis agad sa pagsusuri, pagbibigyan kita. Nagsimula silang ipon-ipon ang kanilang lakas sa kanilang mga kamao habang sumisigaw na handa silang mamatay para sa laban. Pinakawalan nila ang napakalakas na suntok na nag-iwan ng malakas na puwersa sa hangin, kasunod ang sunod-sunod na pagsuntok na nagdulot ng malakas na ingay sa paligid. Mula sa ibabaw ng isang puno, pinagmamasdan ng bida ang dalawang nag-aaway. Iniisip niya na gusto niyang samantalahin ang sitwasyon para makita ang lakas ng mga tinatawag na bihasa, ngunit hindi ito kasing husay ng mga naririnig niyang kwento, kahit talunin niya sila, mukhang hindi naman ganoon karami ang makukuha niyang martial value points. Napagpasyahan niyang mas mabuting magmadali na at manghuli ng ilang mataas na antas na nilalang. Bago pa siya makalayo, narinig niya ang sigawan ng dalawa. Mga karaniwang tao lang kayo. Ano ang silbi ng pagsisikap na magsanay? Paano ninyo kayang makipagsabayan sa yaman at lakas ng pamilya kung naipon sa maraming henerasyon? Galit na sumagot ang isa pang lalaki, manahimik ka. Huwag mo akong ikumpara sa mga karaniwang tao. Nang marinig ito ng bida, parang tinamaan siya sa mga salita at naisip na hindi niya dapat palampasin ang pagkakataong makakuha ng martial value points. Pagkatapos, agad siyang lumapit sa dalawa at pinigilan sila. Sinabi pa niya sa kanila na sa kanya na lang sila makipaglaro. Tumayo siya habang hawak ang isang malaking piraso ng kahoy na pampalo. Gulat na nagtanong ang isang lalaki at tinutuya siya, isa ka rin namang karaniwang tao na dumating. Mag-ingat ka, baka pati ikaw ay mabugbog ko. Samantala, ang isa pang lalaki ay nagtanong, anong antas ka at bakit ka naglakas loob na makialam sa aming laban? Ngunit sumagot ang bida, nagkakamali kayo. Ang ibig kong sabihin, paano kung tumigil kayo sa pag-aaway at magsama-sama kayo para labanan ako? Hindi nagdalawang isip ang isang lalaki. Agad itong sumugod habang sumisigaw, paano ka naglakas loob na maliitin ako? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Bago pa siya makalapit, mabilis na inihanda ng bida ang kanyang tuhod at malakas na itinama sa katawan ng lalaki. Sa lakas ng tama, napasigaw ang lalaki sa gulat at tumilapon ng malayo, tumama sa isang malaking puno na halos hindi na gumagalaw. Nang makita ito ng isa pang lalaki, napaisip siya kung paano nangyari iyon, inaakala niyang kapantay niya ang lakas ng kanyang kalaban, ngunit natalo ito sa isang galaw lamang.
Nang lumingon siya sa bida, laking gulat niya nang napakabilis ng paghakbang nito. Sa parehong oras, inihahanda na ng bida ang kanyang kahoy na pampalo habang sinasabi sa lalaki, ikaw naman ngayon. Hindi na nakapagsalita ang lalaki nang biglang lumapit na sa kanyang mukha ang pampalo. Isang malakas na tunog ng paghampas ang umalangaw-ngaw, at nagtalsikan ng dugo at mga ngipin ng lalaki dahil sa lakas ng hampas. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.